Bakit nga ba may mga magulang na ginagawang puhunan ang anak nila para mabuhay? Yung tipong ang katwiran nila ay, kaya ko kayo pinalaki para tulungan ako. Yan ay isang maling-maling pananaw. Ganyan ang nangyari sa buhay at pamilya ni Agnes. Itong si Agnes ay panganay sa 12 magkakapatid. Napakarami, hindi ba? Ang trabaho ng kanyang ama ay bilang isang construction worker. Araw-araw, trabaho ng trabaho. Samantalang ang kanyang ina, ginawa ng karir ang mga anak taon-taon. Nay naman, tama na po. Tama na po ang panganak, inay. 5 na po kaming magkakapatid dito. Hindi ko po sila kayang alagaan lahat. Tapos lagi pa tayong walang pagkain. Kulang sa bigas, walang tubig. Nung nakaraan, wala tayong kuryente. Nahihirapan na po kami. Nay, nagugutom na po ako. Ang sabi ni Agnes na halos 10 taong gulang pa lamang nung panahong iyon. Aba, pinapangaralan mo ako? Sino ka ba sa tingin mo? Anak lang kita. Tandaan mo yan. Wala kang pakialam, Agnes. Anak lang kita. Asikasuhin mo yung mga kapatid mo, hindi yung satsat ka ng satsat. Sagot ni Eva. Napaiyak na nga lamang si Agnes sa puntong iyon dahil siya mismo ay hirap na hirap ng mag-alaga ng kanyang mga kapatid. Lalo na ang kanyang bunsong kapatid na halos hindi pa nga lumalakad. Ang swerte nga nila magkakapatid dahil may 2 taon ang agwat nila. Pero nang lumampas na nga sila ng 5, halos taon-taon nanganganak ang kanyang ina. Tay, gutom na po ako, tay. Tay, baka naman may dala kang tinapay dyan. Tatay. Ang sabi ni Lisa, ang ikalawang kapatid ni Agnes. Batang ito hanggang ngayon ba naman? Hindi mo ba nakikita ang bitbit ko? Bigas ang dala ko at tuyo. Hala, sige, magsaing ka na, magluto ka na. Anong oras na hindi pa kinaiingle? Ang dami-dami ninyong hinihingi. May padala ba kayo sa akin? Lintik na buhay ito. Hala, sige, magsikilos kayo. Hayaan niyo naman ako magpahinga. Napapagod din ako. Wika ng ama ni Agnes. Palaging ganito ang nangyayari. Araw-araw, linggo-linggo, walang pagbabago. Minsan, 1 beses na nga lang sila kumain sa isang araw, napakakakaunti pa. Hindi ito sapat para mabusog sila. Pinipilit ni Agnes na makatapos ng pag-aaral, kahit elementary man lamang, upang makapag-apply siya ng trabaho doon sa kabayanan, pero palaging naaantala ito. Dahil nga sa palaging pag-aalaga nila ng kapatid niyang si Lisa ng iba pa nilang kapatid, ang paglalaban ng mga labahin at paglilinis ng bahay. Nagiging sakripisyo ang kanilang edukasyon. Paano ba naman? Hindi kasi kumikibo ang kanilang ina, buntis man ito o hindi. Nakahiga lamang, patulog-tulog ang dahilan niya, masakit daw ang kanyang katawan, nahihilo daw siya, saka para naman daw matuto ang kanyang mga anak. Yan ang kanyang dahilan. Kapag siya'y nagkakapera, doon sa kapitbahay ang takbo, nagsusugal, nagtotong eats. Habang ang kanya namang ama, kapag nagkakapera, takbo doon sa sabungan. Doon uubusin ang kanyang kaunting sahod. Tatay. Tay. Uy, tay, tulog ka na ba? Tay. Lisa naman. Agnes, ano bang mga problema ninyo gigising kayo ng tulog? Ano bang kailangan niyo sa akin? Tay, ilang araw na po kaming hindi nakakapasok ni Lisa. Tay, pagtapusin niyo naman po kami ng pag-aaral kahit elementary man lamang. Tay, 13 na ako nahihiya na ako. Hanggang ngayon grade 5 pa rin ako. Daing ni Agnes. Edi mag-aral ka. Hindi ba't gusto mong makatapos ka mo? Mag-aral ka, pumasok ka. Bitbit ko ba ang chalk ninyo? Bitbit ko ba ang blackboard ninyo? Hindi naman, di ba? Kung gusto mong mag-aral, walang pumipigil sa'yo. Hala, sige, takbo. Tatay naman. Tay, paano ko papasok? Wala nga akong kabaon-baon. Sira ang sapatos ko. Sira yung bag ko. Tay, yung maliliit kong kapatid, hindi ko naman maiwanan. Tapos si nanay kakaanak lang. Napakarami ko ng kapatid. Tama na naman po, Itay. Napakasikip na po ng bahay na ito para sa atin. Nahihirapan na po kami. Saad ni Agnes.
Kaya nga lang, wala na pala siyang kausap. Tulog nang muli ang kanyang ama at hindi na nga siya pinapakinggan. Muli, wala na naman nangyari sa kanyang ginawa. Wala na naman siyang napala. Si Agnes, kahit anong paggusto-mamo niya sa kanyang mga magulang, ayaw siyang pakinggan, ayaw siyang intindihin. Doon sa paaralan, pinagtatawanan sila. Lalo na itong si Agnes dahil 13 na raw siya hanggang ngayon. Grade 5 pa rin siya. Iniisip nila na baka mahina ang utak nito o baka naman sadyang tamad pumasok. Ito kasing si Agnes dapat high school na siya noon. Kaya lang dahil palagi napapatigil, hindi na nga siya nakalis sa grade 5 hanggang sa maabutan siya ng kanyang ikalawang kapatid na si Lynn, maging ng kanyang ikatlong kapatid na si June. Hanggang ngayon, pare-pareho silang grade 5 pa rin. Ate, uy, ate, hiyang-hiya na ako. Ayoko nang mag-aral. Ang liliit pa ng kaklase ko. Ako ang kalakihan. Lagi na lang ako inuutusan ng teacher namin kasi matanda daw ako. Mas kaya ko daw yun. Ate, ayoko na ng ganito. Ang sabi ni June. Nauunawaan kita, June, pero pag hindi ka nakapagtapos ng elementary man lamang, mapapagaya ka kay Itay. Gusto mo matulad sa kanya? Mahirap ang buhay, June. Magsumikap tayo. Paano ka mag-aasawa pag ganyan ka? Paano ka makakapaghanap ng magandang trabaho, hindi ba? Magsuportahan na lamang tayong magkakapatid. Ang sabi ni Agnes kay June. Pag uwi nga nila ng bahay, Ate, tulong! Yung dalawa nating kapatid pinalo ni Aling Katya. Paano ba naman kasi inagawang tinapay ng anak niya? Ayun, nagwawala si Aling Katya sa kanila. Sinaktan yung kapatid natin. Tulungan natin sila, ate. Sigaw ng ika-anim na kapatid ni Agnes. Hoy! Eva! Eva, lumabas ka dyan! Hoy! Mga bata kayo, ilabas ninyo magaling yung ina. Ha? Yung nanay niyong baboy? Walang pakialam sa inyo. Araw-araw kayong nagkakalat sa kalye. Kala nyo kakaawaan kayo ng mga tao, utang na loob naman. Para kayong mga aso, nangaagaw kayo ng pagkain na may pagkain. Ano kayo, gutom na gutom? Ano, hirap na hirap? Tignan para kayong walang mga magulang na hindi kayo marunong manligo. Aling Katya, tulog pa po ang inay. Huwag naman po kayong maingay. Lintik naman talaga. Tulog pa? Tirik na ang araw, tulog pa rin siya? Tinamaan ang magaling. Mamay lulubog ng araw, papahinga pa rin siya? Lagay ipagod, ano? Siguro pinagod na naman na magaling yung ama. Ay, nakakapandiri na kayo. Ang dami-dami nyo na, ang bababoy nyo pa. Hindi kayo marunong maglinis ng bahay ninyo. Kung gaano kadumi ang tahanan ninyo, hindi nakakapagtakang ganun kayo karami. Tingnan nyo mga itsura ninyo. Amoyin ninyo mga sarili ninyo. Marunong man lamang ba kayo manghiso? Nakakadiri kayo. Huwag nga kayo makalapit-lapit sa mga anak ko. Baka magkasakit pa ang mga anak ko lang dahil sa inyo eh. Napaluhan na nga lamang itong si Agnes sa lahat ng kanyang narinig. Paano ba naman? Totoo, ang lahat ng tinura ng babaeng yun. Nakakapandiri naman talaga kung minsan ang kanilang itsura. Ni bagong damit, ni bagong panloob. Wala sila. Lahat butas-butas, lahat tagpi-tagpi. Ang damit ni Agnes, ipapasa pa niya sa kanyang kapatid na si Lynn hanggang kung saan umabot. Hay buhay. At ang bahay nga nila, ni walis tingting, ni walis ng buo ay wala. Ang kanyang mga magulang ay napakatipid. Ayaw bumili ng mga pangangailangan pero kapag usapang sugal, palaging may baon. Itay naman, Itay, ang mga kapatid ko nangaagaw ng pagkain sa kapitbahay. Pakalat-kalat sa kalye. Gutom na po sila. Hindi na po namin alam ang gagawin namin. Isang kain na nga lang po ginagawa namin sa maghapon. Nahihilo na po kami sa paaralan. Nahihirapan na po kami. Tay, gawa naman tayo ng paraan oh. Ang sabi ni June. Pero hindi man lamang tumugon ang kanyang ama sa kanya. Bagkus, pinagahampas siya ng payong sa kanyang muka, sa kanyang ulo at sa kanyang katawan. Abay kung hindi naawat ng kapitbahay, siguro'y napatay itong si June. Paano ba naman? Sa malamang. Talo na naman siya sa sugal.
Hindi na nga nakapagtatakang ang kanyang mga kapatid, sina Agnes, si Lynn at ang iba pang mga kapatid ay may takot na nabuo sa kanilang isipan sa kanilang mga magulang. Nakasiksik na lamang sila sa sulok ng bahay nila habang umiiyak at tinitiis ang gutom. Kinabukasan nagulat ang lahat dahil itong si June ay wala na sa bahay nila. Tila naglayas ito at hindi na nga nagpaalam pa sa kanyang mga kapatid. Nasaan na kaya si kuya? Ate, nasaan na kaya si kuya? Siya na lang yung kakampi ko sa school pag binubuli ako ng mga tao. Ba't naman siya umalis? Hindi man lang siya nagpaalam. Ang sabi ni May, ang ika-4 nilang kapatid. Oo nga Ate Agnes, nasaan na kaya si June ngayon? Nakakatakot pa naman yung panahon, hindi ba? Maraming nangunguha ng bata, hindi ba? Mga kidnappers, nakakatakot. Saan kaya siya natutulog ngayon? Kumakain kaya siya? Sana ligtas siya. Ang sabi ni Lynn. Kaya nga tandaan nyo, Lynn, May, tayo na lamang ang magtutulungan ngayon. Wala na tayong aasahan kina tatay tsaka kay inay. Pinabayaan na tayo Walo na tayo ngayon. At parang malaki naman siya ng ating inay. Paano na tayo ngayon pag hindi tayo nagtulungan? Pakiusap naman. Mag-aral kayong mabuti para magkaroon tayo ng mas magandang kinabukasan imbis na ganito. Kaya naman kahit mga kamag-anak nga nila, inaaway na ang kanilang mga magulang dahil nakikita nila ang mga damit ni Agnes madumi at lumang-luma na. Mukhang pinabayaan na nga talaga sila. O hala, sige, magsilapit kayo rito. Ang mga damit na ito ay pinagliitan ng mga pinsan ninyo, Agnes. Madaming ito, mamili kayo. Nakita mo ba yung pulang yan na medyo malaki? Sa'yo yan. Dalaga ka na, isipin mo. Lumalaki na ang katawan mo, tagbabatsure ka na. Dapat tagbabra ka na nga ngayon Di bale, may ibang available na sando dyan. Pwede mong gamitin yan. May mga panloob pa dyan. Basta mamili kayong lahat. Sa inyo naman, Lynn, May, yung sa anak ko. Sa iyo yun. Kasyang-kasya yun sa inyo. Ay, ang papayat ninyo. Kumakain pa ba kayo? Ay, awang-awa na kami sa inyong magkakapatid. Kung pwede lang talaga. Kung mayaman lang kami, kinupkup na namin kayo. Pare-pareho naman tayong mahirap lamang ang buhay kaya pagpasensyahan nyo na ang maitulong namin sa inyo. Hiyang-hiya ang kamag-anak ni na Agnes. Halos pinandidirihan kasi sila sa lugar na iyon. Kaya naman naiwas na nga lamang sila upang walang gulo. Dahil pag napagsabihan naman sila ng kanilang ama, nananagot ito at nagmumura. Lintik naman, Arnel! Halika nga rito. Halika. Bilisan mo, halika rito. Arnel, mag-usap nga tayo lalaki sa lalaki. Tayuhin mo ako at makinig ka sa akin. Mag-family planning na kayo ni Eva. Abay, maawa ka naman sa mga anak mo. Siyam na ang anak mo. Abay, buntis pang muli ang asawa mo ngayon. Maawa ka naman sa mga bata. Nahihirapan din sila sa sitwasyon ninyo. Ikaw bagay hindi napapagod. Palagi kang wala sa bahay ninyo. Wala ka namang trabaho. Pag-aabutan kita, papunta ka ng sabungan. Papunta ka ng sugalan. Utang na loob naman. Iniisip mo man lamang ba kung kumain ang mga anak mo? Alam mo bang naglayas ang anak mong si June? Alam mo man lamang ba na wala siya sa inyong bahay? Lasay hindi ano. Nung nakaraang linggo, yung magaling mo anak na si June ay pumunta sa bahay namin. Pinatuloy ko muna. Umiiyak siya at gutom na gutom. Masakit ang katawan dahil binugbog mo daw ng payong. Aba, Diyos ko naman Arnel. Ako na lang ang buhay na tiyuhin mo. Makinig ka sa akin Arnel. Pinapayuhan kita ng maayos para maayos mo ang pamilya mo. Saad ng tiyuhin ni Arnel. Wisit naman talaga. Tapos ka na ba? Tapos ka na sa litanya mo? Ha? Hindi ko alam na pari ka na pala, tiyo. Tiyo nang dahil sa'yo, talo na ako sa sugal ko. Malas ko ngayong araw na to, nakita pa kita. Isa pa, wag mo kong pagsabihan. Wag mo kong pakialaman sa buhay ko at sa kung paano ako nagiging magulang sa mga anak ko. Ha? Akala mo kung sino kang magaling? Akala mo kung sino kang magsalita? Bakit mayamang ka ba? Ha? Akala mo kung sino kang perpekto? Tigil-tigilan mo nga ako. Hindi kita kadugo, nagkataon lang na asawa ka ng tiyahin ko. Tapos, wala ka sa posisyong pakialaman ako.
Malis ka na nga. Sagot ni Arnel. Aba, ano ngayon kung mahirap lamang ako? Ano ngayon kung wala akong pera? Ang mahalaga, hindi ko pinabayaan ang aking mga anak at ang aking pamilya. Alam mo, mulat sa pula napakabastos mo na no? Tiyuhin mo ako. Ano ngayon kung asawa ko ng tiyahin mo? Tiyuhin mo ako at dapat mo kong igalang. Mas matanda ako sa'yo, pinagpapayuhan lamang kita. Pasalamat ka't pinapayuhan kita. Kung tutuusin, alam kong hindi ka makikinig. Pero sinubukan ko pa rin para hindi magulo yung buhay mo at yung pamilya mo. Naawa ako sa mga bata kaya ako ganito. Simulat sapul, sakit ka sa ulo ng pamilya mo Patawa-tawang tumalikod ang ama ni Agnes at bumalik doon sa sugalan. Doon naman sa kanilang bahay, itong si Eva, nagbubunga nga ay agang-aga. Paano ba naman? Kinain ng hilaw ng kanyang mga anak ang gulay na binigay ng taga-barangay nila. Halos maputo ng pamalo at hirap na ngang umiyak ang kaliliitan niyang mga anak. Kaya ang mga kapitbahay nagsumbong na nga sa barangay. At nang dumating na nga si Kapitan, pinagsabihan nila si Eva at sinabing child abuse ang ginagawa niya. Pero itong si Eva pa ang nagalit kay Kapitan. Bakit daw siya pinapakalaman bilang isang ina, bilang magulang sa kanyang mga anak? Isang bagay pa, itong si Eva ay hindi marunong gumalang sa mas nakakatanda sa kanya dahilan upang magalit si Kapitan at sinabing kakasuhan niya itong si Eva. Maya-maya nga ay dumating na nga si Agnes, si Lynn at si May galing ng paaralan. Hindi agad sila pumasok ng bahay dahil napakaraming tao. Ako naman ate, ano naman kayang kalokohan ang ginawa ng ating inay? Nakakahiya talaga sa mga tao ang sabi ni May. Ay, pagod na nga ako Nakakapagod ng umunawa kay inay tsaka kay itay. Ayaw ko na ng ganitong buhay. Pag ganito ng ganito, magaling pa lumayas na rin ako. Parang ginawa ni June. Si June kasama ni Tiyo ngayon. Mabuti ang buhay niya, nakakakain siya ng tama. Ay, mabuti pa si June Pag ako talaga napikon, ako na mismo ang gagawa ng paraan para makalis ako sa lugar na ito. Ate, paano naman kami? Ang mga kapatid natin, paano silang lahat, hindi ba? Ang sabi ni Lynn. Pero Lynn, kung hindi ako aalis, kung hindi ako kikilos, pag hindi ako gumawa ng paraan, pare-pareho tayong babagsak ang buhay dito. Paanong buhay ko? Paanong buhay nating lahat? Huwag kayong mag-alala, babalikan ko kayo. Okay? Huwag ka nang umiyak. Ang sabi ni Agnes. Kinabukasan araw ng Miyerkules, maagang gumising ng bahay itong si Arnel. Hinahanap niya si Agnes dahil sabi niya ipapasok daw niyang kasambahay itong si Agnes sa kanyang kapitbahay upang magkapera naman. Pero wala si Agnes, hindi niya ito matagpuan. Hoy! Lynn! May! Gumising kayo! Nasaan ang inyong ate? Tik na buhay naman yun Nakabali na ako ng pera kay Aling Patring. Kailangan niyang tumao sa tindahan. Maglalaba pa siya. Maglilinis pa siya ng bakuran. Magtatanim pa siya ng binhi. Tik, pawala-wala yung batang iyan kung kailangan. Paano kung ngayon makukuha ang kanyang kasahurin kung hindi siya papasok? Tik na bata yan Tay, baka umalis. Baka gumaya kay Kuya June. Baka lumahis na po si ate. Nakapagod na siguro yun. Hindi ko naman siya masisi. Bigla namang dumating itong si Eva habang nakahawak siya sa kanyang mga bewang. Ay sige, magsilayasan kayo. Wag nga lang kayong babalik para manghingi ng kung ano. Magagaling lang kayo mga wala kayong utang na loob Ang sabi ni Eva. Utang na loob? Anong utang na loob ba sinasabi ni nanay? Isamantalang lagi tayong gutom, lagi tayong pagod, lagi tayong walang pera. Utang na loob daw. Ito ang bulong ni Lynn, kaya nga lang narinig siya ni Eva. Isang malakas na sampiga sa kanyang pagmumukha ang natanggap ni Lynn. Halos dumugo nga ang kanyang ilong. Hoy boba! Akala mo ba wala akong tenga? Hindi kita maririnig? Pabulong-bulong ka pa dyan? Ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng mukha niyong lahat. Wala kayong mga utang na loob. Umalis na lang kayo kung gusto niyong umalis. Sumunod kayo kay June. Sumunod kayo kay Agnes. Lumayas na kayo, wag na kayong babalik pa rito.
Papaluin pa nga sana ni Arnel ang kanyang anak kaya lang ay tumakbo na ngang palayo si Lynn at naitago na ng kanilang kapitbahay. Tulad nga ng inaasahan, wala pang alas 8 ng umaga, dumating na ang mga tanod upang puntahan si Arnel at ang kanyang asawa. Dumaan pa ang ilang mga buwan, ang mga batang ito patuloy ang paglaki, patuloy ang pagpayat dahil nga hindi inaalaga ang mabuti ng kanilang mga magulang. Ang barangay pa ang nagpapagamot sa kanila kapag sila nagkakaroon ng karamdaman. Hindi na nga nakapagtatakang lahat ng mga kapitbahay ay masama ang loob kay Eva at kay Arnel. Aba, sa paglipas pa ng mga taon, ngayon 12 na ang anak ni Eva at ni Arnel. Sa awa naman ng Diyos, medyo mas maganda na ang kalagayan ng buhay ni Agnes at John. Si Agnes, maganda na ang tayo sa buhay dahil inampun siya ng kanyang teacher. Kaya ngayon, nag-aaral na siya ng kolehiyo. Samantalang si June, nagbabalak siyang mag-Saudi sa tulong ng kanyang mga pinsan at ilang kaibigan. Habang itong si Lynn, hindi na nga siya tumutuloy sa bahay nila noon. Ngayon, kasama na siya ng kanyang mga kaibigan sa isang maliit na boarding house. Hindi na nga siya nakapag-aral pero ngayon, may trabaho na siya bilang isang tindera. At maging si May, namamasukan na rin bilang tagapag-alaga ng bata sa isang malayo nilang kamag-anak. Pero ang 7 pa nilang kapatid, nagkalat pa rin sa kalye hanggang sa ngayon. Hubad-baro at minsay nakayapak pa. Pinapakain na lamang ng mga kapitbahay na maaawa sa kanila. Pero itong si Arnel, wala pa rin kakwenta-kwenta. Hanggang ngayon, sa sugalan pa rin halos tumitira. Napakalakas pa ng loob. Isipin mo, nagawa pa niyang i-cash advance ang dapat sasahurin ni May sa kanyang malayong kamag-anak. Imbis na nagkakapera si May, hindi niya nakukuha ang sahod niya. Ang kanyang magaling na ama ang kumukuha nito. Ipinagsusugal at ang sabi nga ay papaikutin daw. Sa tuwing babali itong si Arnel, para sa sahod ng kanyang anak, ang dahilan niya, bibili daw siya ng gatas, bibili daw siya ng bigas, bibili daw siya ng pagkain ng kanyang pamilya. Sana naman daw bigyan siya kahit 500 piso man lamang. Nako, hindi na ako maniniwala sa iyo, Arnel. Tama ka na. Nakakaawa na si May. Wala nang matira sa kanyang pera kahit na magkano. Nakakaawa ang mga anak mo. Yang si May, dalaga na. Ang damit niya, hindi niya man lamang mapaltan. Hindi man lamang siya makabili. Bakit ka mo? Kinukuha mo. Kung yung pagkabatugan mo ay ginagamit mo at tinutulungan mo ang mga anak mo kumita ng pera, di sana may pagbabago sa buhay ninyo. Isa pa, wala akong pera ngayon. Wala akong cash ngayon, Arnel. Tigil-tigilan mo ako at umalis ka na. Nagwala si Arnel at pinagmumura ang amo ni May. Kaya dinampot ito ng pulis at magdamag ito sa kulungan. Akala mo ba may nagbago sa kanya nang siya'y makalabas ng kulungan? Wala. Lalo pa siyang naging tamad. Ang maliit, luma, sira-sirang tahanang pinupuno ng napakaraming marungis na mga bata kasama ang kanilang ama na walang ibang ginawa kundi ang magsugal at ng kanilang ina na tila ba ang trabaho ay umungol at tumihaya na lamang buong gabi. At isang mabigat na pagsubok ang dumating sa buhay ng pamilyang ito. 4 sa mga anak ni Eva at Arnel ay sunod-sunod na matay ng dahil sa karamdaman, kagutuman at malnutrisyon. Lintik na babae yan Napakapabayang ina. Parang ngayon, tuwang-tuwa pa siya at namatay ang mga anak niya. Maghapon magdamag nasa sugalan lamang? Ano? Parang tuwang-tuwa pa siyang namatayan siya ng anak? Nakakapangilabot? 6 na nga lamang ang natirang mga anak ni Eva at Arnel. Si Lynn at May may trabaho, samantalang si June at Agnes naman ay hindi na nga bumalik sa bahay nila. Hoy, May, Lynn. Hoy, kausap ko kayo, ano ba? Iyak kayo ng iyak dyan. Tumingin kayo sa akin. Kayo na ang bahala sa 4 ninyong kapatid, ha? Kayang-kaya nyo na yan. Sa kwenta ko'y kasyang-kasya ng mga sahod ninyong dalawa para sa mga kapatid ninyo. Ayusin yung mga trabaho ninyo, ha? Ayusin yung mga buhay ninyo. Ang sabi ni Arnel. At dahil nga mahalaga para kay Lynn at May ang kanilang mga nakababatang kapatid, wala na nga silang pagpipilian kundi umastang magulang ng mga ito, ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Subalit tulad ng sinabi ko noon, ang lahat ay may limitasyon. Itong si Lynn, maikling-maikli na nga lamang ang kanyang pasensya sa kanyang mga magulang. Oh, paano ngayon? Ha? Walang bigas,
Walang ulam, walang gamot, walang tubig, walang kuryente. Tay naman, kumilos ka naman utang na loob. Pagod na kami ni May sa iyo ah. Mahigit ng 1 taon nang mamatay ang mga kapatid namin dahil sa kapabayaang ito. Hanggang ngayon hindi ka pa rin natututo hanggang ngayon ha? Si May, nakakaawa na. Kahit may sakit, pumapasok ng trabaho para sa mga batang yan. Samantalang ikaw na ama, hindi ka naiingle. Tay naman, magpakaama ka naman utang na loob. Ay lintikaling baka gusto mong tubuhin ko yung bunganga mo. Yan ang sabi naman ni Eva. Nay, nagpapatawa po ba kayo? Saktan niyo akong muli? Sino bang natakot pa sa inyo? Ha? Sinasaktan niyo nga kami, bata pa lamang kami hanggang sa ngayon. Iniisip niyo ba talagang matatakot niyo pa rin kami sa mga ganyan ninyo? Hala sige, tubuhin niyo ako. Hala sige, saktan niyo ako. Mukhang hihimas na kayo ng rehas kasama ni tatay. At dahil sa mga sinabi ni Lynn ay tila ba natakot ang mag-asawang ito kaya sila'y natigilan. Biglang dumating si May at sinabing, Nay, Tay, tama na po. Kasi pag ganyan kayo ng ganyan, lalayas lang kami dito. Lumipas pa ang ilang mga araw, isang magandang balita ang dumating sa buhay ni Lynn at May. May isang taong nais makipagkita kay Lynn doon sa may plaza, malapit sa kanyang trabaho. At nang magtagpo nga sila, Ate Agnes! Ate, kumusta ka na ate? Ate, kukunin mo na ba kami dito? Ayoko na dito ate. Ang sabi ni Lynn. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ate Agnes at habang niyayakap siya ng mahigpit nito ay bumubulong na sila daw ay pupunta kay May. May pag-uusapan daw silang mahalaga. At nang makita-kita nga sila, napaluha si Agnes ng kanyang malaman na namatayan pala siya ng kapatid. Hindi 1, hindi 2, hindi 3, kundi 4. Hindi sunod-sunod pero sabay-sabay. Napakawalang hiya naman nila. Ganun ba sila kapabaya? 4 sa mga kapatid ko ang namatay na dahil sa kapabayaang ito. Wala silang mga kwentang magulang. Lynn, May, makinig kayo. Kukunin ko na kayong 6. Bahala na sila sa buhay nila. Nagpakahirap ako mabuti sa aking trabaho sa ibang bansa na masukan ako ng iba't ibang mga trabaho para makapag-ipon ako ng pera para sa atin. Bumili ako ng lupa at ng bahay para sa atin. Tara na, samahan niyo ko. Kukuhanin natin ang mga kapatid natin. Tara na. Ang sabi ni Agnes. Maya-maya pa ay dumating din si June pagkatapos siyang tawagan ni Agnes. Ngayon, ibang-iba na ang kanyang itsura. Pamilyado na nga siya ngayon at maganda ang buhay. Handa na sila ngayong bawiin ang kanilang mga kapatid kahit harangan man sila ng kanilang mga magulang. Dumating na nga sila sa kanilang bahay. Aba, napakarami, napakakalat. Ni walang tubig, walang kuryente at ngayon tila ba wala pang pagkain ang kanilang mga kapatid. Wala ang kanilang mga magulang. Lumuluha si Agnes sa inihanda ang kanyang mga kapatid at tuwang-tuwa naman ang kanilang mga kapitbahay nang makita si June at Agnes. Ibang-iba na ang kanilang aura kumpara dati. Dalian na nga silang umalis ng bahay na iyon. Sa kabilang bayan, doon sila'y nagpunta sa isang maliit na subdivision. Meron dong isang bahay na sapat lamang ang laki para sa kanila. Bago nga umalis si June ng panahon ngayon, nag-abot pa siya ng pera kay Lynn at sinabing tawagan siya pag may emergency. Napakalaki ng pasasalamat ni Agnes at ang kanyang mga kapatid sa Panginoon Diyos na kahit papaano hindi sila pinabayaan. Maaaring kulang na sila pero ngayon ang mahalaga magkakasama na sila at ngayon bubuo ng panibagong buhay nang wala ang kanilang mga pabayang magulang. Gawa nila ang lahat upang maibigay sa kanilang mga kapatid ang kanilang mga pangangailangan. Gamot, pagkain, damit, tahanan at syempre, edukasyon. At hindi na nga umalis ng bansa itong si Agnes. Meron naman siyang trabahong ginagawa ngayon sa Pilipinas kaya kayang-kaya niyang suportahan ang kanyang mga kapatid. Malaki pati ang kanyang sahod. Nabibili niya ang kanyang nais at naiibigay niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya.
Si Lynn at May nakapagtapos ng kolehiyo at syempre maging 4 niyang kapatid hindi niya papabayaan. Masayang masaya sila sa ganung klase ng buhay. Sa buhay naman daw, hindi naman daw nauubos talaga ang pagsubok, ang problema, pero ang mahalaga, sama-sama. Hinahanap daw sila ng kanilang mga magulang, ang kanilang ama at kanilang ina, pero kahit na sinong tanungin, walang umaamin kung nasan nga ba talaga ang magkakapatid na ito. Walang nakakaalam kung nagsisisi na ba ang mga magulang na ito o sadyang hihingi lamang ng pera sa kanila. Ilang taon pa nga ang lumipas. Si Agnes, pamilyado na ngayon. Si Lynn at kanyang mga kapatid, mga profesional na. Kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang gusto. Pero kahit na kailan, hindi mag-iiwanan. Nabalitaan na nga lamang nila na ang kanilang ama daw ay rumatay na. Matanda na, masakit na ang katawan at meron ng karamdaman. Itong si Eva, tumakbo daw sa barangay upang humingi ng tulong. At syempre bilang isang anak, gaano man kalupit ang iyong mga magulang, meron pa rin parte sa puso mo na naaawa ka at nagmamahal sa mga magulang na iyon. Gaano man sila kawalang kwenta. Bing si Eva ay nagkasakit na rin sa kanyang katawan. Hanggang sa magpasya na nga itong si Agnes at ang kanyang mga kapatid. At ang usapan nga nila, magpapadala sila ng tulong na pera, pagkain at gamot sa kanilang mga magulang. Pero hindi sila magpapakilala. Kahit na kailan hindi ganong kadaling magpatawad sa ating kapwa, lalo na kung may nagawa silang hindi maganda sa iyo at kahit na kailan hindi sila humingi ng tawad sa iyo. Pero, kung ang Panginoon Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa ba? At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya para sa araw na ito. Nawa po ay may naunawaan po kayo sa ating istorya at nakapulot po kayo ng aral. Muli, sa susunod na pagkakataon, pagkapiling po muli tayo. Salamat po at paalam.